Nalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan nating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa Kanya ang kahalagahan ng buhay. Siya ang nagbibigay pagpapahalaga. Kaya't kung tuwirang pahahalagahan lamang siya, madarama niyong lubos kung paano siya nagbibigay kahalagahan sa inyong lahat. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang saya ng buhay kung lahat ay maganda ang pagsasama. Ang saya ng buhay kung lahat ay nagkakaisa. Ang saya ng buhay kapag ang Diyos ay kinilala. Tunay na kung madarama lamang ng bawat isa, sasabihin niyong, kay saya ng buhay talaga. Bakit nga ba nahihirapan ang isip ng tao? Kumisan sasabihin ng hindi nakakabatid at walang pandama, bakit teka nasasabi nilang masaya sila may problema sila? Bakit teka nasasabi nilang masaya sila na may sakit sila? Yan nga ang katakataka, na yan nga ang di kayang liripin ng tao, na dapat ay madama ng bawat isa upang lumigaya at sumaya ang bawat anak ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Na kung minsan ay magmamasid ka, titigan mo yung tahanan nila. At teka kaya kasaya nila, gayon lang ang bahay nila. Titigan mo ang panunuot ng mga damit. Ba't teka maligaya mga yan, ganyan lang ang damit.
Samantalang sila'y kagaganda at kagagara. Kay ganda rin ang bahay. Hindi pa masaya, hindi pa maligaya. Ano nga kaya ang dahilan? Yan ang ugaling tao. Yan ang damdaming tao. Kahit anong mapakita sa'yo ng Ama, kahit anong maramdaman nila, wala pa rin yung pandamang totoong mula sa puso, kaya hindi liligaya at hindi sasaya yung taong walang kontento. Totoong totoo, maniwala kayo at inyong suriin, makikita nyong tunay na galak sa puso ng bawat isa. Tandaan ninyo mga minamahal, wala namang hindi ibibigay ang Ama. Ang sabi nga, kung dumaratal man ang binabahagi niyang pagsubok, pagtiwalaan mo lang siya, paniwalaan mo lang siya, ipakikita niya sa iyo kung paano siya kumilos sa buhay mo. Ipapadama niya sa iyo kung paano kakahalaga at mahal na mahal ka. Subukan niyo lang at tingnan ninyo, masasabi niyo kapag nalaman niyo yung problema ng kapwa niyo, na nakita niyong maligaya at nakakatawa, mag-iinis pa kayo, parang nanguutuyam eka yan, nanguuto yata, ba't masaya eka sila, ba't ganon? Sapagkat hindi nga kayang ipaliwanag yaon. Ang pagpapagalak ng Amay, iba nga kaysa bagay at salapi, kaysa pagkain at kapwa. Buhay ba ang Ama? Kaya mula sa Genesis, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan. At ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Yahweh, ano ang gantimpalang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Kaswerte nung alipin na yaon, tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Hindi pa siya Abraham noon, Abram pa lamang ang unang tawag sa kanya, Abram, hindi Abraham. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Buhay ba ang Diyos? Yan pala ang dapat niyong gawin. Yaong pinagtitiwalaan niyo ang sinasabi ng Diyos niyong bumuhay sa inyo, na napakahirap mang paniwalaan, subalit dahil siya na mismo ang nangusap, ay tunay ngang dapat ay pagtiwalaan. Paniwalaan, tutugon naman ang pilosopo. Tao ka nga lang nangungusap, paano kitang paniniwalaan? Wala naman eka ang Diyos. Kailan ba bumaba sa harapan ng tao ang Diyos? At para sabihin, magkakaanak ka ng marami. Mga minamahal, noong unang panahon, naririnig ang tinig ng Ama. Subalit, hindi siya nakikita. Kahit nga si Moises, hindi siya hayagang nakita. Bagamat inutusan niya, inatasan niya, hindi niya hayagang nakita. Wala siyang nakita sa kanyang mukha. Subalit, sumunod na niwala. At saan palang dapat mabuksan sa puso't isipan ng tao ang pagsunod, ang pagtanggap, ang paniniwala at pagtitiwala upang ang Diyos mong mahiwaga, ang Diyos mong mahimala, ang Diyos mong di nakikita, nagagawa niya sa iyong buhay ang napakahirap paniwalaan at matanggap mo kung bilang ikay tao lamang. Subalit, kung ikay may pag-aalinlangan, ikaw na nga mismo ang kinakausap, may pag-aalinlangan ka pa sa kanyang magagawa, abay ano pa,
kaya ang iyong kapwa. Kaya ang mga pinili niya at mga pinagsubakitan na piliin ng Espiritu niya, sinala. Sila ang pinatatapang ngayon, pinatatatag sa kanilang paninindigan upang ang kanilang paninindigang matibay at pagtitiwalang matatag ang siyang magsilbing isang tunay na halimbawa sa mga anak ng Ama na sarado pa ang diwa. Kaya naman, ang sinumang tumulad sa kanila na maniniwala, nagtitiwala, nakakamtan nila ang paghahari ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Yahweh, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambig, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rito ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre o pangkanin nito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga nakatapo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon at pag-alis nila noon, marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Daraan muna ang 4 na sanlinlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hihintayin kong maging sukdulan ang sama ng mga Amoreo bago ko sila parusahan at palayain. Ganyan ang Ama. Habang ika'y kinakalugdan niya, sa mabubuting gawa mong nakita niya, ipakita mo pang patuloy na pagtitiwala mo at paniniwala sa Kanya. Sapagkat sadyang ang Kanyang pananaw ay laganap sa daigdigan. Malayo man ang tanaw mo, malapit namang nakikita Kanya. Subalit siya'y di mo nakikita, nang dahil Diyos mo nga siya. Kaya't ang wika niya sa iyo, ikaw na anak ko'y magtiwala ka. Kung di mo man nasisilayan mga sinasambit ko, sa paniniwala mo at pagtitiwalang tapat sa puso mo, ipasisilay kong lahat ito, katupar at kaganapan, pagaganap ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, malayo man ang agwat na paglalapit niya. Malayo mang dako na patutungo niya. Mahaba mang pisi, mapaglalagot-lagot niya, subalit ang makitid mong isip, mapalalawak niya at mapahahaba. Gayon nga ang Ama mo na pinakikilala ko. Yamang tuntunin ay hinahanap nyo, maramdaman nyo nga ito. Ganang pagkatao'y di masasambit, yung mga binibigkas ko sa inyo, bilang kayong mga taong nakikinig, ang may pandinig ay nakarinig. Upang sa inyong pagninilay at ganap na pagbubulay, matantot mawika sa sarili nyo, ba't di ko gawin kaya ito? At kapag tinibay ng puso nyo, nagagawin nyo kalooban ng Ama, mararamdaman nyo kung papaano bumigkas siya na di nyo nakikita, at ang gagawin niya ay makikita nyo kung paano nagawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagkalubog ng araw at laganap ng dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas
na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan si Yahweh kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Kasamang lupain ng mga Sineo, Kaniseo at Kadmoneo, ng mga Heteo, Pariseo at Repaita. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at Hebuseo. Sapagkat nga ang Ama ang lumikha ng daigdigan, siya rin ang nagtalaga ng mga bayan, mga bansang naturingan. Kaya naman, kapag sinabi niyang doon kita dadalhin, alam niya ang tukuyin. Kapag sinabi niyang dyan ka papariyan, alam niya ang pangalan. Ikaw, anong alam mo at malay mo sa kanya? Kaya kung tuwiran mo siyang kikilalanin, ipababatid niya sa iyo ang di mo alam. Kung tunay mo siyang tatanggapin, ipadarama niya sa iyo ang di mo nararamdaman. At kung di mo siya kikilalanin, iyaon naman ang daan para ikay magkasalat, siya'y kaya ikaw ay kanyang layuan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, mula sa simula, naghabilin yaong Ama. Di man nakikita ng mga anak niya. Tinig niya ay dumadagundong, naririnig nga nila. Sa panaginip, nagpapakita, patutoong wika niya. Kapag siyang nakipag-ugnayan kanino mang anak niya, tinutupad niya ito maluwat man kaganapan, sapagkat ang salita niya ay di nababali ng sinuman, walang pagkabula na patutupad sa lupa. Kaya't ang tuwirang sa kanya ay tumanggap. Isip nito'y binabago, pinagtitibay niyang totoo. Upang maganap ang kanyang wika, sa lupa ay ipasilay sa kanyang mga tapat na tumanggap na anak, napapatotohanang walang pagkabula. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala umbaga, ganang pagkatao'y di mabibigkas yaon, di mabibigkas itong mga niluluwal ko. Kaya't kayo ay magnilay, magbulay-bulay nila lang. Ano baga ang malay nyo sa bawat katuparan? Bakit nyo tatasahan ang sinumang kapwa ninyo? Maaring ngayon mahirap ito at mayaman naman kayo. Subalit sa kaloob at kagustuhan nitong Ama, na di nyo nga nakikita at walang masisilayan ni anuman kung anong kanyuan at kahugis ng mukha nyo, kaya't magagawa niya ang lahat sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't halina kayo, magnilay at magbulay. Alamin ang katotohanan ng makalayang lubusan. Sa kalituhat kaguluhan, di namanahan ng isipan, bagkos maliwalas, patag na kalooban, maging kaisipan sa inyo ay dumatal. Sa gayon habang buhay, patag kayong mamamayan sa lupang ibabaw na inyong tinatahanan, na panandalian lang habang kayo'y naririto at buhay ay di binabawi, na pahiram lamang ito. Halina kayo mga mahal ko, magbulay at magnilay. Huwag niyong pakadibdibin, dinaranas niyo sa buhay. Manapang isipin niyo, makalalaya rin sa takdang layunin ng Ama, daratal din iyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't niloob niyang maitala sa banal na aklat na binabasa, Biblia ang tawag ng mga taong nilalang. Sa lupa ay nananahan habang sila'y nabubuhay upang may pagbasihan, pagsiriing mainam, na kung papaano ang naganap sa unang yugto ng buhay, mga ninuno niyong nangamatay na di na nasilayan. Kung mamamaris kayo't paparisan nyo man lang yung kabutihang kanilang tinalagat tinala sa isipan ng Amang mapagmahal na sinunod naman, ay siyang inyo ring kakamtan ang kanilang natamo sa buhay. Subalit kung ang mga sutil na palalo nyong nilalang, na mga ninunong inyong naparam, na hindi na nasilayan man lang maging sa gunita, ay di nyo magunita at maalala ito, tandaan ninyo, katulad din nila ang gagawin sa inyo, kapahamakan at kaparusahan. Kaya't naririto Espiritong Banal
Sa inyo'y lumilingap, nagbabantay na mainam. Upang kayo ay pagmasdan, lingaping katotohanan, ay idatal at tuwiran ninyong mawawaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, kung nabubuhay ng pananampalataya nyo, halimbawa, kapwa ninyo nagsabi, kapatid, huwag kang malungkot. Mababago rin takbo ng buhay mo. Kahit hindi mo siya kilala, panaligan mong isinugo siya sa iyo ng Diyos mo upang pawiin niya yung lumbay mo at takot sa buhay mo. Kapag yun ay pinaniwalaan mo at pinagtiwalaan mo, hindi mo man siya kilala, hindi mo siya kaano-ano. Dahil sa paniniwala at pagtitiwala mo sa mabuting sinabi niya, patutupad ng Diyos mo ito. Yan ang paniniwala at pagtitiwala sapagkat maalala mo yan kapag naganap na. Aba, may nagsabi sa akin noon na nasa lubong ko lang sa palengke. Abay, totoo pala sinabi niya. Ganyan kumilos ang Espiritu ng Ama. Kung minsan wala kayong kaalaman, may ginagamit siya para sa inyo. Kaya huwag niyong hahamakin ang sino mang kapwa niyo tao. Sapagkat maaring ginamit ng Ama ang bibig nito para ikaw na nakikita niyang nagagalit ay mawala ang galit. Para ikaw na nakikita niyang nalulungkot ay mawala ang lungkot. Para ikaw na nakikita niyang natatakot ay mawala ang takot. Kaya kapag mabuti ang sinabi ng kapwa niyo, bata man, matanda man, lalaki man, babae man, maniwala kayo kung totoo ang puso niyo. Buhay ba ang Diyos? Maliban na nga lamang ang sinasabi sa inyo'y pananakot, ay huwag niyong paniwalaan. Sugo naman yan ng demonyo. Sapagkat kailanman ang Ama ay di marunong magtigatig ng mga anak niya, kundi siya'y lakas at kalasag, kaya ang dulot niya ay pagpapatibay, pagpapalakas ng tao bilang mananampalataya sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag naman may nakausap ka, nasa lubong mo, hoy, ano yung tinda mo? Tinapay. Naku, Eka, huwag ka nang pupunta sa banda roon, Eka. At marami nang nagtitinda. Hindi mo alam, sugo pala yun ng isang mandaraya. Sapagkat mayroon pala siyang anak na nagtitinda roon. Kung hindi ka nakinig, sa lahat ng dako maring ibigay ng Ama ang mamimili sa'yo. Kahit dikit-dikit pa ang manininda at nagtitinda, kapag ginusto niyang ubusin ang paninda mo, magagawa niya nga ito. Sapagkat ang isip ng tao ay napipihit niya. Kamukat-mukat mo yung nag-iinggit at naiinggit sa'yo dahil sumulong ka, di ka naniwala. Ang pagtitiwala mo sa Ama mo, ang siyang pinaniwalaan mo, umuwi kang walang dala. Ubos pala lahat ito. Ganyan ang paniniwalang sinasabi. Ganyan ang pagtitiwalang sinasabi. Hindi ka natitigating nababahala sa salita ng kapwa mo. Ano ba? Kung maraming nagtitinda, susulong ka. Sapagkat kung di ka namimerhisyo ng kapwa mo, kung di ka nananakit ng kapwa mo, kung wala kang layunin kundi kumita, ika'y papatnubayan ng Ama mo sapagkat nakikita niya ang pagsusumakit mong mabuhay ng marangal, payapa sa iyong katauhan. Ang nais mo'y magpagal. Subalit kung nakikita niya, tuso ka. Kung nakikita niya, gusto mo'y madaling hanap buhay, ni ayaw mo magpagal, mapanira ka pa ng kapwa mo, tandaan mo, gulo ng buhay ang sasapitin mo. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Si Abraham ay maraming pinagdaanan muna bago natupad ang pangako ng Ama. Hindi pagdakay nagkaanak siya. Hindi pagdakay nakita niya na ang lupang pangako sa kanya. Hindi pagdaka kinamtan niya yaman na dulot niya.
para sa kanyang katauhan. Dumanas muna ng napakaraming hirap. Nagkahirap-hirap muna sa pagsugod sa kanyang tatahaking landas. Tulad ng kaganapan na kanyang pangitain, 400 taon muna ang nakaraan bago naganap. Kayo, mag-iisip ngayon ang pilosopo. Paano pa niya ekang nakita niyo? Sapagkat ang pinangako ngayon sa kanyang mga inapo na, sadyang di na nakita ni Abraham. Subalit, pinatotohanan ng Ama ang wika niyang walang pagkabula, kaya sa mga inapo niya, natupad yaon. Buhay ba ang Ama? Ano ang pangako ng Ama? Sumunod ka sa akin, sa kabutihan ika'y gumusto at tumupad na mainam, hanggang kaapo-apuhan mo ay makikinabang sa mabuti mong ginawa sa mundo. Kaya naman ngayon, habilin sa mga magulang at nagnanasang mapabuti ang pamilya, gawin ninyong marapat kung anong ginawa ni Abraham, gumawa ng tama, gumawa ng tumpak. Hanggang ngayon, nakikinabang ang mga lahi ni Abraham. Sapagkat ang mabuti ang isip at damdamin, nakakamta ng kapayapaan at kaganapan, na sila ay pinapatag ang kalooban, di man sila mayayaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ang patuloy na mainam at mabuti ang kaisipan, lahat sa buhay nila'y may paraan. Nagkaroon man ng masikip na pinagdaanan, pinaluluwag ng Ama habang sila'y dumaraan. Nagkaroon man ng tinik na hahakbangan, hinahawit binubunot upang wag matinik man lang. Ganyan ang Ama, ganyan siya gumanap, ganyan siya maglingap, ganyan siya bumuhay, hindi siya nagpapasakit, nagpapahirap. Ang tao ang nagpapasakit sa kanyang isip, ang taong nagpapasakit sa kanyang loob, ang taong maraming hinahanap, subalit ang liwanag ng Ama ay di niya apuhapin, upang wag madidimlan ng isipan at wag nahirapan ng kalooban at patag na habang buhay nakatahan sa sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Naunawaan niyo po ba ang buhay? Kaya masarap sa piling ng Espiritong Banal. Matututo ka sa kanyang kaukulan. At ang iyong natutunan, ibase mo sa iyong buhay at ibibigay niyang mainam ang iyong katawan. Buhay ba ang Ama? Paano kang mainam ang katawan, samantala namang kay ako'y nahihirapan? Ay, ewan ko sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya naman, pahaging lang itong babasahin na ito at uulatan ng karampot. Bukas magsipagsimba kayo. Kung banal na espiritu ang taglay ng kapwa ninyo, maririnig nyo rin ito sa pag-uulat na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga hindi magkasundo-sundo ang tao, kapwa man mga lingkod dito. Kung sino pa nga kuminsan mga lingkod, nagsisiraan pa ito. Bakit kaya? Kapag ang mga lingkod nagsisiraan, hindi sila totoo. Subalit kapag ito'y nagdadamayan at ito'y nagkakaisa, sigurado magkaisa sila. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang layunin kapwa nila'y maghayo, magbahagi, magpalaganap ng mabuting balita, mabuting salita, mabuting gawa. Kaya ang magkakaisa,
nagkakatuwaan sila. Ang magkakaisa, maligayang maligaya. Ang di kaisa, nagngingit-ngit sila. Ang di kaisa, puyos na puyos ang damdamin. Ani na lang ibagsak ka. Ang ama namang nagtataas, patuloy kang hinahatak para ika'y makakyat. Buhay bang ama? Kaya mga mahal, huwag niyong tutularan ng mapanirang tao. Yamang kayo naririto, gawin niyo ng patag ang bibig niyo. Patag na magbuka sa mabuting salita ng Ama. Huwag kung ano-ano kasiraan ni Pedro, ni Juan at ni Juana. Pag naman ginanti sa kanila, nagagalit sila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walong araw pagkatapos mula kay Lucas. Sabihin nito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya ang sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap. Di alam ni Pedro ang kanyang sinasabi sa kanyang kalituhan, sa kanyang pagkamangha. Anong nangyari iyon? Ganyan ang tao kung minsan sa kanyang mga sinasabi, sa pagkabigla, sa pagkamangha, sa pagkagalit, sa pagkainis, sa pagkainggit, sa pagkaselos, hindi alam ang sinasabi. Sapagkat nabibigla ang bibig niya sa kakasatsyat kung ano yung mga napapasok niya. Sa takot, ngunit nawa, ang tao nakakapagsalita, hindi sa galit, kundi sa pagdanalig at pagtitiwala sa amang dakila. Buhay ba ang Ama? Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Maliwanag ang patutuo ng Ama. Ibinaba ang anak. Siya mismo ang nangusap. Ito ang aking anak na hinirang para sa lahat. Kung magkagayon na totoong kinikilala ng tao ang tagapagligtas at daan ng katotohanan, pinakitang pagbabagong anyo, makita rin nawa sa tao ang pagbabagong buhay. Yaon ang pagbabagong pagtitiwala, paniniwala, pananalig, pananampalataya na dapat ay buhay upang magningning ang inyong liwanag sa kaukulan na mula sa Ama. Sapagkat ang sinumang sumusunod at tumatalima sa kalooban ng Ama, na pagbabago niyang isip at kalooban nila. Ang sinumang sa Kanya'y tumanggap, nababago ang damdaming hindi dapat. Kaya kung papaano ang pagbabagong anyo na pinakita sa mga lagad, nawa makita ng Ama ang pagbabagong pananampalataya nyo, ang pagbabagong buhay ninyo, nakalikda na ang dating si kayo at makita niya ang bagong anyo niya sa pagsilang ng Kanyang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Tama na, sapat na, karagdagay hanapin nyo pa, nang lubos pa kayong mga tuto at mabago isipan nyo. Tandaan ninyo,
Bakit gayon ang tinukon ay tinuran? Kung naka-espiritu ang mangungusap, sapagkat hindi lamang kayo sa isang lugar sasamba o sisimba. Ilan kayong mga taga rito? Hindi kayo pare-pares ang pupuntahang simbahan kung kayo sisimba. Kaya't ang tunay na alagad ng Ama na sinugot ibinabari ng Espiritu sa kanila, maiuugnay at maiaakma ang salitang sa inyo'y pinanguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Magalak kayo at magpuri kapag ang nangungusap at nagpapahayag ng mga banal na salita'y may buhay. May kapangyarihan na naunawaan ninyo at nakikinig naman kayo upang sa pakikinig nyo, may makuhang isip nyo, may tumagos sa katawan nyo, manuot sa buong kalamnam nyo, magbago ang katawang lupa nyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kailangan ang pagninilay, kailangan ang pagbubulay. Subalit masigit na kailangan ang pagtanggap at pakikipagtotohanan. Sa Diyos na di nakikita, subalit lahat ay nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Tingnan nyo nga ang Ama kung kumilos siya. Ang sabi ko, itabi nyo na muna iyan. Sa Lunes naman, may nakalaan na para sa Lunes. Ganyan ang Ama. Si Constancia, walang alam pagdaka kung bakit gayon ang ginawa. Sa isip niya lamang bilang tao, tinitigan mga naririto, ay marami na sa Lunes na. Halit ngayon, bibigyan ko ng pag-uulat. Yan ang katotohanan. Ang Ama, wala pang Lunes, nakahanda na sa iyong ibigay kapag gusto niyang ialay. Ang Ama, hindi mo inaasahan, may nakahanda't nakatakda siyang ibigay sa iyong anak niya. Kaya ang tunay na nananalig at nananampalataya, laging may nakalaan na ibigay ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Hindi mo man paglaanan, wala ka mang nilalaan. Ama mong buhay na sa tuwinay, kapiling mo araw-gabi yan. Nakalaan siyang mag-alay upang ikay aliwing tuwiran, anak niyang nalulumbay sa pighati sa buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Pag nilayan nyo na lamang ang pagdakot at pagdampot. Kung minsan kakarampot ang kinuka, dumadaming labis. Kung minsan naman ay binibigay pa isa-isa, sumasama ang iba. Ganyan mamahagi ang Ama. Mayroong nababahaginan siya ng karampot muna, at mayroon naman susun-susun sa gunson. Subalit kapag ginusto niyang magbaligtad ang pangyayari, kung sinong maraming kinamtan, ibibigay naman sa kakaunti. Ngunit ang tapat at totoo sa kanya,
pinananahan niya ang kung anong meron sila. Kapag nagmahal ang Ama at minahal niyo siya, madarama niyo gaano kapag mahal siya. Alam kong may magagawa, panapanahon lang yan, wika nga. Huwag kayong nalulumbay, naninimdim. Laging panapanahon lamang yan. Ang panahon ay nababago, ang panahon ay magbabago, ang buhay ay nababago, ang kabuhay ay binabago. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Kaya sa tuwin ay tatandaan nyo ang pagbabata, pagpapagal at paghihintay. Gumawa man kayo ng isang bagay, kapag kayo'y mainipin, hindi nyo matatapos yan. Magtungo man kayo sa isang paglalakbay, kapag kayo'y mainipin, hindi kayo makasasadyad ng may galak. Lahat ng gagawin nyong may pagkabagot, pagkainis, hindi kayo masayang nakatutupad. Kaya ang kailangan sa damdamin at kaisipan, ano man ang gagawin nyo, galak nyong ginagawa. Upang may galak din sa inyo'y kakamtin at nababalik sa inyong maligaya inyong buhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
Humayo kayong may galak sa puso nyo. Patuloy na ang pag-asa'y huwag kalilimutang buhay na buhay ito, sapagkat ang amang bubuhay ng ligaya ng buhay nyo at siyang magbibigay kalayaan sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang ama ay di sinungaling. Manlilin lang at manloloko kailanman. Diyos na matapat, Diyos ng katotohanan, Diyos ng buhay, at Diyos ng lahat. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo.